Now to the book of Proverbs. Balikan po natin ang ating mensahe ng umaga, the value of truth. Proverbs chapter 23. Proverbs 23 and verse 23. Proverbs 23, by the truth and set it not, also wisdom and instruction and understanding. We have said this morning, napakahalaga ng katotohanan. We cannot underestimate its value. Sinabi ng Bible na merong eternal life. God promised us heaven. The Lord promised mansion. The Lord promised forgiveness of sins. The Lord promised resurrection from the dead. Imagine, kung yan po ay hindi totoo, no? Lahat ang ating inasahan, isa lang palang malaking kasinungalingan. Kaya nga tayo nagiging masaya sa gitna ng maraming mga narinig natin sa mundo dahil lang pamumuhay sa mundo ito ay maraming kakambal na sakit, di ba? At hindi na yung nakakapagtaka, matagal nang pinitiwan ng Diyos ang kanyang sentensya sa tao. Ang sabi niya sa unang mga magulang natin, sa iyong pamis, kakainin mo yung tinapay sa lahat ng iyong buhay. Remember that? From the sweat of your brow, you will eat your bread all the days of your life. At yung curse sa lupa, hindi tawag sa lupa, kundi lupa, kaya nagiging mahirap ang buhay natin, ang kabuhay natin. Alam nyo ba na kahit mayaman, yung kanilang tinatamasa sa buhay, hindi kakambal ka rin hirap yan. Kung paano mo panatili yung yaman na yan? Kung paano mo ingatan? Paano hindi mo wawala? O ano na lang ang pinag-iisip nila, nag-aahal sila ng mga experts para mapangalagaan ang kanilang mga investments. Ikakabal na hirap. Wala yatang bagay na madali. Yung kumain lang, mahirap na eh. Minsan pagkain mo, di ba? Kakangalay. Kakain ka na lang, hirap ka pa. Di ba? Hirap umuya. Mahirap lumusaw ng kinain. Wala yatang madali sa mundong ito. Minsan natutulog ka na, mahirap ang matulog. Correct? Mga time na kahit gusto ka na matulog, hindi ka nakatulog. Kahit na matutulog ka na, ang sarap sa natulog mo, may nambubulao sa'yo. So, mahirap ang buhay sa mga ito. Pero kahit na mahirap, ikakambal na pasakit, kahit pa paano, napapagaang ng mga pangako ng Panginoon. Diba? Napapagaang siya ng mga pangako. Dahil ang Panginoon nangako ng ng termination. Pati-terminate lang ang sufferings natin. Di ba? Kaya kasi Apostle Paul, he was looking in anticipation for his death. Ang sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Lamang ang manatili pang buhay, magiging pakinabang sa inyo. Kaya, parang napipilitin na rin kung gusto kong mabuhay pa rin dahil sa inyo. Pero kung kulang tatanungin, sabi ng Apostle Paul, to die is gain. Because to die means rest. Ano? Dahil alam ni Paul na talagang mahirap ang buhay sa mundong ito. Magkaroon na tayo ng ligaya, sandali lamang yan. May kasunod agad yan na kung hindi man kalungkutan, wala sa pamilya, sa mga kamag-anakan natin, bigla ka makakadalita. Diba? Kailangan ng tulong natin. Kailangan ng assistance. Kailangan ng presensya. Kailangan ng kontribusyon. Sa Pilipinas pa naman, pag hindi ka tumulong, markado ka. Correct? Iba ang sistema ng iba ang family band sa Pilipinas. Ano tayo? We are knit in life. We are a knit family. Alam niyo ba yung ano na yan? Yung ganyang how you call that? It has something to do with the Filipino psyche, no? Ganyan tayo, kakaiba tayo eh. Hindi ka lang pamilya na nagsosolo. Kahit nagpamilya ka na, hindi ka tuluyang totally separated sa family mo.
Magsimula ka mag-asawa, there will be eyes looking on you. Yung magbabantay sa'yo, titignan ka. Babantayan ng manugang nila, babantayan ng ibang nila, babantayan ng biyana, maraming titingin sa'yo, di ba? Kaya kahit umiwalay ka na, maraming pa rin mata nakatingin. Minsan may magandang tayo tutulot, pero minsan nasa sobrahan naman. Di ba? So sinasabi ko po mga kapatid, mahirap ang buhay sa mundo, yung mga komplikasyon yan, pero kahit pa paano, napapagaan dahil sa mga pangako ng Panginoon. Amen. The Lord promised us heaven. The Lord promised termination of our sufferings. Na-terminate natin ang ating pagdurusa. No? At ang Diyos ang ako na kahit namatay tayo, uli niyang ibadako ng ating katawan. Huli, kompleto. Kahit para sa buga ka ng bomba, nagkahiwa-hiwalay ka, don't worry. When the Lord will wake you up in the resurrection day, buo na naman yan. Walang kapansanan yan. Walang kapintasan. Kung hindi nawala sa'yo, ibabalik ng Panginoon yan. Kung hindi nag-function, ibabalik ulit ng Panginoon yan. And better condition. Bakit ka nyo? Dahil itong nakatay, mortal Pero ipapalit ng Diyos ay immortal. Ang mawawala, corruptible. Ang ipapalit ng Diyos ay incorruptible body. Maraming sakit, maraming karamdaman. Kaya nga tayo Sandali lang na makalimutan mo yung maintenance mo, di ba? Makalimutan mo mag-jogging, makalimutan mo kumain ng tama, medyo marami kang kinain na hindi maganda sa kalusugan, mararamdaman mo correct? Ilang araw ka lang mong maligo, mararamdaman mo na. May kakaiba ng amoy, Akala mo, nasa paligid mo, nasa iyo ka lang. Sarili mo, nangangamoy, dahil hindi mo nalagaan. It is bound for corruption. But the Lord, when He gives us a new body, a glorified one, it will be an uncorruptible body. Hindi na parating nag-BBP, hindi na parating nag-monitor ng sugar. Alala mo, maganda yan. Di ba? Di ba nakaka-excite yung ganyang katawan na matatanggap natin, So, sino mong gusto magkaroon na yan? Kailangan nyo nang mamatay. Para magkaroon na. Pero kung ayaw nyo pang iwan ng katawan na to, wala pa yan. But when we die and the Lord comes back, He will give us new body, a glorified body. Matutupad na rin yung pangarap na maraming tao ng araw na immortality. Di ba? Matagal na pangarap yan? Yung immortality. Ano ba yung pwede nung inumit o mag-ininom ko? Hindi ako mamamatay. Hindi ako tatanda. Di ba yan ang theme nung Indiana Jones? Napanood ko yung Indiana, di ba lang kung anong part? Yung chalice ni Christ na ginamit sa Lord's Supper. Kung doon makakainin yung tatay niya na tamaan ng baril, mabubuhay. Matagal namang pinangarap ng tao yung immortality. Pero mga kapatid, totoo pala yan. It is true. The Lord promised immortality. So sinasabi ko po mga kapatid, the truth that was declared upon us na ating sinampalatayanan, yan ay napakalaki ng value. Truth has value. Bakit kanyo? Ito ang nagpapagaan sa ating buhay. Medyo nakakayanan natin ang ating pamumuhay sa araw-araw dahil sa katotohanan. It makes us stronger. It makes us patient. Higit sa lahat, comforted sa ating mga isipan, payapa ang ating isip. Kahit anong mangyari sa atin, alam natin na ang mga anak ng Diyos ay mayroong magandang ending. Hindi kagaya ng mga naging pinakamayaman ka sa mundo, naging sea, naging tan, naging gates ang pinito mo, But in the end, you will wake up in hell. Sabi ng Bible, and in hell, He lifted up His eyes being in torment. Okay? Iinang pa na tayo pinaging kulubi, kagaya ni Lazaro, basta didilat ang ating mata sa pilit ng Panginoon. Okay? But what if all these things are not true? Paano na lang ang langit, hindi pala totoo? Ang impyerno pala, hindi totoo. Wala pala tayong kaluluwa. Wala pala tayong inaantay ni eternity. Diba? Nabubuhay tayo sa isang malaking kasinungalingan. Pero pasalamat tayo mga kapatid, ang Diyos ay katotohanan. Alam niyo po ba mga kapatid na mas tinaas ng Diyos ang kanyang pangalan
kaysa sa kanyang sarili. Nasabi sa atin sa Biblia, siyang Diyos na hindi makapagsisinungaling. Ang mensahe sa atin sa talata na yan, you can count on the words of God. Pwede mong panghawakan ang kanyang salita. Siya'y Diyos na hindi makakapagsinungaling. Ano ba ng kanyang itinangako, kaya niyang iisa katuparan niya, i-fulfill. Dahil siya'y Diyos na katotohanan. Lahat ang kanyang sinabi ay katotohanan. So let's define truth. Truth is the representation of things as they are. It is the opposite of falsehood or error. It is conformity to reality of facts. Conformity to reality. Kung ano ang katotohanan, yan. Yan ang totoo. Kabaliktaran niya ng error, kabaliktaran ng kamalian, falsehood. Okay? So this morning, atin kong pinag-aralan, sabi ng ating passage, buy the truth and sell it not. Buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. So there's something to do about buying and selling. So when you buy, so we're speaking here of a commodity. No? So ang commodity natin is buy the truth. Bili mo ang katotohanan. Okay? So, ano mong ibig sabihin ng katotohanan? Ibig sabihin ng buy it, it means possess it. Hindi mo lang pinapakinggan. Hindi mo lang iniibig na pakinggan. Kasi minsan, nag-enjoy tayo makinig. Ang ganda ng sinasabi, nakaka-enjoy. Pero tanong, naniniwala ka ba sa narinig mo? Kasi sinarinig mo, maganda lang pakinggan eh. Pero hindi ka naniniwala at hindi mo siya ina-apply sa buhay. Dahil hindi mo siya in-adapt as your principle in life. Pero kung talagang kinuha mo yan, i-apply mo sa buhay mo, yan ang ibig sabihin ng binili mo. At kapag na-possess mo na, sabi ng Bible, do not sell it. Huwag mo nang i-give up. Don't sell it. So anong ating bibilihin? Ang katotohanan. Ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Now let's talk about the purchase. Sabi ko nga, ano ba katotohanan? God is truth, the Father is truth, Jesus Christ is truth, I am the way, the truth, and the life. The Spirit is the Spirit of truth. So ang Diyos ay katotohanan, lahat ng kanyang sinabi, yan ang katotohanan, yan po ang ating ilagap, yan ang ating kukunin. Yan ang ating panghahawakan. Kung mahilig tayo makinig ng magbasa sa mga quotations yan, minsan mayroon mga magagandang quotations. Sinasabi nila Shakespeare, siguro yung mga mahilig quotation. Aristotle, yan, mga philosophers, Minsan, anonymous, yung mga, give a man a fish. Kapasikat yan, He will eat a meal. But teach him how to fish, and he will eat fish for the rest of his life. Maganda yun. Pero wala sa Bible yun. Ano maganda yung sinasabi, Minsan, pero mga tao na mahilig sa ganyan, magaganda naman talaga sinasabi. Pero, kung naibigan natin yan, mas ibigin natin yung Biblia, di ba? Dahil Diyos ang nagsalita dyan eh. Ano sinabi ng Biblia? Go to the ant whose love heart. So, i-adapt natin yan. Maganda yan. Ayaw ng Diyos ng tamad. Bakit po naghihirap? Ang maraming mahirap, hindi kasalanan ng Diyos. Minsan, kasalanan ng tao. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang Diyos, hindi kailan mababali ang kanyang salita. Sabi niya, kung ano ang itanim mo, ay siya mo aanihin. Kaya kung magtanim ka ng kasipagan, hindi ako naniniwala magiging mahirap ang tao. Magsipag ka lang. Pag natin sabihin na, hindi kasi ako nakapag-aral, kaya ako mahirap. At bakit? Sa mga lolo natin, hindi nakapagtapos sa kuleyo. Pero ba kayong mga lolo na nakapagtapos sa kuleyo? Nakapagtapos ng abogasya? Nakapagtapos ng medisina? Wala naman na. Pero tinan nyo yung mga na-acquire nilang property. Na-recall ba ninyo? O meron pa kayong property o wala? Yung mga ninuno natin. Diba? Ano lang ang puhunan nila? Diba sipag? Correct?
Dahil ang salita ng Diyos, hindi mababali, prinsipyo ng Biblia. What a man soweth, that shall he also reap. Huwag kumalungkot na, kasi nakatapos ng kolehiyo, kaya wala akong mapasok ng trabaho. Kahit pa, hindi lang ang milyonaryo nakatapos, correct? At marami sa mga nakatapos, naghirap. Correct? Kahit nakatapos, may diploma, naghirap din. Kaya ang prinsipyo ng Biblia, mas magandang hirap. Ano? But not so well, that's your also it. Maghansi ka ng kapamaran, dudusa ka. Mahilig ka sa tulog, sabi ng Proverbs, yet a little sleep, yet a little slumber, yet a little falling of the hand to sleep, so shall your poverty come as an armed man. Ano yan? Hindi mo inaasahan, darating na sa'yo, ako, mahirap ka pala ako. Ano? So yung sipag mo, pero hindi rin pwede puro sipag lang. Dahil pag puro sipag ka, marami ka talagang kikitain. Kaso lang, hindi ka mapraktikal. Pag hindi ka mapraktikal, kumita ka ng 5,000 isang araw, pero 6,000 naman ang gastos mo, saan magtatapos yun? Ipagkikirap din. Diba? Anong sensible na bagay maganda gawin? O kumikita ka ng 500, huwag kang gagastos sa 600. O kumikita ka ng 200 a day, dapat ang gastos mo, hindi abot ng 300. Do not spend more than what you earn. Dahil kahit na 200 a day lang kinikita mo, pero marunong ka sa pera mo, hindi naman lahat ng masustansyang pagkain kailangan mahal eh. Diba? Kahit mura yan, hindi nakakulugan na yung dapat makukuha, wala doon. Marami sa mga nakukuha natin kailangan ng katawan natin, nandun sa mga murang pagkain. Kamote is rich in fiber, you can substitute it with rice. Pwede mo siyang substitute sa rice. Diba? Mas mura pa sa kanin. Kaysa magpandisal ka. Magkano pandisal? 2. Sa 10 pirasong kinain mo, saglit lang ang busog mo, wala na naman, lusaw na naman. Dahil pag kinain ng pandesal, halos hangin lang ang kinain mo kasi punong-puno ng lebadura. Diba? Bumili ka ng kamote, may lebadura ba yan? O nung kinain mo, bigat ng kinain mo, yan ang bigat ng pumasok sa tiyan mo. Matagal ang busog. Diba? Masustansya pa yan. Magaling pa yan sa diabetic ang tao. Diba? Rich in fiber, and it is very much recommended for diabetic people. Yung sweet potato na yan. Diba? Magkano kayo ngayon? 6. Bumili ka ng tableya, 5 piso. Hatiin mo pa yan. O, di 2. And it is good for your heart. Diba? Kailangan ba mahal para makuha mo yung kailangan ng katawan mong sustansya? Diba? Kung punikita ka ng 200, huwag kang gagastos sa 300. O maaari, 150 lang, may savings ka pa. Diba? Pero kapag pagagamit, may susuk-suk ka, kapag may kailangan, meron kang matutupot. So, sipag and couple it with a lot of common sense. Sabi ng isang tao, it's not how much you earn, but it is how much you spend. Kahit maliit lang ang income, pero marunong kang gumastos, pero kang masasay, pero kahit anong laki lang income mo, pero yung spending mo, sobrang pa sa income, ano pa rin, negative pa rin ang pagtatapasan mo. So, truth, you buy the truth. Kung anong sinabi ng Biblia, yan ang katotohanan. Diyos ang nagsalita yan. Huwag mo nang ikumpara yan kay Shakespeare o kung kanino mga wise man ng mundong ito. Kung sinong matalin ng mga counselor, kakadudot, kung sino pa yan. No? Mga DJ na kung ano namang sinasabing advice, na mga sarili lang nilang mga wisdom, earthly wisdom, pero hindi wisdom ng Biblia. Okay? Higit sa lahat, mga kapatid, spiritual truth about salvation. Ang marakalungkot sa aklat ng Galacia, marami sa mga Galatians, nagsimula sa tamang aral, yung pagbalik na Apostle Paul sa Galacia, iba na ang kanilang pananampalataya. Bigla silang naniwala sa mga Jew. May mga Jew na pumasok sa kanila, nagturo na kailangan nila yung ma-circumcise. Kaya pagbalik ni Apostle Paul, ano man nangyari sa inyo? Sabi niya, kahit pa ako mangaral, o sino man sa mga apostol,
na magdala ng ibang ibanghelyo na kakaiba sa unang dinala ko sa inyo, let him go to hell. Let it be anathema. Even if an angel would come and preach a different kind of gospel, let him go to hell. Yan ang sabihin ng anathema. Sana kapunta na sa impyerno at tao na yan, o yung anghel na yan. So, when you receive the truth, do not sell it, embrace it, at panghawakan mo, huwag mo nang ibitawan yan. Okay? Now, let's purchase. Sabi, let's purchase. Buy. Sabi ng text natin, buy. Buy it. Nakakita mo ang katotohanan, buy the truth, and sell it not. Bilhin mo. Kaya paano ba nabibili ang katotohanan? Paano mo ma-acquire ang katotohanan? Hindi mo dumarating ka lang isang araw yan, kapatid, pinaghihirapan yan. Ano? Hindi lahat ng bagay na maganda, libre. Maraming bagay na libre, no? Pero hindi siya absolutely free. Ang kaligtasan, libre. Pero in the strictest sense, libre ba ang kaligtasan? Diba, binayaran niya? Binayaran niya ng buho ng Panginoon. Correct? In the absolute sense, walang free sa mundong ito. Free na tinanggap natin, pero at the expense of the life of our Lord Jesus Christ. So kung gusto natin ng katotohanan, paghirapan niya according to Proverbs. No, Proverbs 2:4. Pakibasa po, nang unang makakakit sa iyo. Kailan mo lang madi-discover ang truth? Kailan darating sa iyo ang truth? Pinakaupo ka lang, kagantay, Lord, give me wisdom, give me truth. Sana may dumating naman na matalinong tao sa akin. Bigyan ako ng truth. Pakibasa nga po, Proverbs 2, verse 4. Yan. Verse 3, Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding. My son, if thou wilt receive my words. Verse 2, so that incline thine ear unto wisdom. Pero paano mag-discover yan? Verse 4, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures. Alam niyo po ba, sinasakripisyo ng mga treasure hunter? Gano'ng kahirap ang mga minero? Hindi lamang yung mga treasure hunter, kundi pati mga minero. Diba, buhay ang nakataya dyan. Correct? Pag pumasok ang mga minero sa tunnel, parang nasa kabilang hukay na yung kanilang isang paa. Pag medyo wala kang knowledge sa mining, madali kang mamatay dyan. Dahil kahit wala kang ginagawa, pumasok ka lang na, pwede ka na mamatay. Kasi ang lupa, may methane yan, di ba? May methane gas yan. Pag hindi mo yan, ginamitan ng blower, at talanghap yung methane sa loob, gaya ng kamag-anak nila, Pastor Marlon, no? Mga minero ang magulang niya, pero nakalimutan yata nila. Nagtataka sila, pastor yun. Sunday, wala yung pastor. Ano naman wala tayong pastor, wala nag-break, Sunday. Tanong-tanong sila, wala. About Saturday or Friday, nagpunta ng tunnel. Sa Baguio eh. Ayun, nakita nila, patay na. Mga dalawang tao yata, tatlong tao. Sa Minahan pala, pagka magdadala ka ng ilaw, pinakabalan ng dalit doon, yung ilaw na kalburo. Kasi pagka kalburo yung, alam niyo may kalburo, yung panginom ng prutas, kasi pala kaming lang yan eh. Ginagamit din na kanyon ng araw eh, kanyon. Yung unang panahon na ibuwala pa yung mga kanyon ng araw, diba, sa panahon ng Espanyol, na ganyan ang apoy yung likod ng, o kaya, mga bagong taon, pagka bagong taon, awayan, hindi pa uso yung mga boga, hindi pa uso yung mga super lolo na yan, di ba? Kalburo lang, awayan, kasi nawawasak ang awayan eh. So yung kalburo, maganda palang panglampara yan. Kasi pag mayroong methane, kusang mamamatay yan. Mataas ang methane content kung pinasok mo, mamamatay yan. Apparently, hindi na ginamit, namatay. Ano?
So, napakahirap, napaka-risky ng mga treasure hunter, ng mga miners. Pero bakit sila nagpapakasakali pa rin? Bakit sila naghihirap? Dahil sa alam nila yung mati-discover nila, kung baga yung mati-discover nila doon, worth ang kanilang buhay. Ano? Kung baga, pwede nilang i-sacrifice ang kanilang buhay. Kasi kung na-discover mo doon, isang baul niya masita. Di ba? May pang-iwan ka na sa pamilya mo. O kung napasok mo na tunnel, o naminahan, andun pala yung concentration ng gold. Andun pala yung mga ang tawag yan, hindi gold ba yung sa minahan. Andun yung naipon yung mga gold. Yung mga nuggets. Yung mga Roma, yung mga hindi pa siya na-purify na gold. Ano? Pag nakita mo yan, kahit mawala ka na sa mundong ito, at ikaw nakadiscover nun, para ka rin nagpo-provide pa sa pamilya mo, sobra-sobra pa, hanggang kaapu-apuhan mo. Ganun po pag-discover sa katotohanan. Paghihirapan yan. Pero yung wala ka man lang effort, hindi ka man lang magsimba. O kahit ka magsimba, hindi ka nagko-concentrate. O hindi ka man lang nagbubukas ng Bible mo. Tapos sana may katotohanan akong tanggap sa puso. Walang mangyayari. Kasi ang truth lang kapatid, kailangan dyan effort. Hindi pwedeng susubo na lang sa'yo. Kailangan ma-discover mo rin yan. Dahil sa totoo lang, kahit subo sa'yo yan, pero walang desire dyan, hindi mo rin ma-discover ang kagandahan ng katotohanan na yan. Unlike kung ikaw mismo nakadiscover. Inaral mo, binasa mo, pinilit mo munawain, at kung inunawa mo, ginamit mo, in-apply mo sa buhay mo, at napatunayan mo sa buhay mo na buhay pala ang makasalitang ito, these are not dead language, hindi ito patay na mga salita lamang, kundi makatotohanan, buhay, at gumagana sa buhay ng tao. May magandang idinudulot sa buhay ko. Diba? Nakikita mo ng buhay ang salita ng Panginoon. Kasi hindi lang ang nasa libro, may buhay. Kagaya ng nasa dyaryo, may buhay pa yung nababasa nyo sa dyaryo, di ba? Para ka lang babasa ng kasaysayan yan, nangyari kahapon, di ba? Pero pag Biblia binabasa natin, parang ikaw ang pinag-uusapan dito, pag ginawa mo ito sa buhay mo, pinractice mo. May sasalba ka nito. Alam niyo ba na aral sa Biblia yung huwag tayo mag-aaral to? Ano sinabi sa Proverbs siya? Do not strike hand for a surety with a friend or even for a stranger. Dahil bakit ikaw magbabayad sa hindi mo naman ginamit? Alam niyo ba na aral ang Biblia yan? Do not strike hand, do not strike a deal for something na ikaw mag-aarantor na hindi naman ikaw, parang kayo na biktima dyan. Ano? Unless you are willing to sacrifice. Nasa sa'yo yun. Kung wala kang willingness na sakripisyo yung sarili mo para sa pinasok ng iba, nakinabang sila, hindi naman ikaw nakinabang, nasa sa'yo na yan. Pero binatingan na tayo ng Panginoon. Do not strike for a deal, guarantee for a deal na ikaw ang magbabayad, tayo daw, pag hindi nakabayad, yung principal borrower. Ano? Kaya hindi lang basta salita yan, para kasi buhay yan. Kapag ginamit mo sa buhay mo, makapatunayan mo na, totoo sa mga sinasabi nito. May sasalba ako dito sa maraming sakit ng ulo. A lot of wear and tear. Maraming hirap na maaari ko suungin kung hindi ko ito may apply. In the Bible, these are life. This word is life. May buhay. No? Kaya pag napasaya yan, sabi ng Bible, do not sell it. Buy it and do not sell it. Pero, mapapasaya lamang yan, mabibili mo lamang yan, mapupunta lamang sa'yo yan, kung meron kang effort. Sabi ng Bible, and ye shall seek me and find me. Pero meron kondisyon. Sabi diyan, if, sabi sa Jeremiah, ano yung, sabi kasi if, condition yan kung kinokondisyon ka. Ano kondisyon? Para masukungan ng Panginoon, tatangan niyang katotohanan. If you shall search for me with all your heart, and ye shall seek me and find me, if ye shall search for me with all your heart. Pero kung paimbabaw lang,
paimbabaw lang yung ating pagsasaliksik. Parang pakitang tao lamang. Pakitang tao lamang na nagsisima tayo, na meron din tayong religion, na religious din tayo na tao, pero wala talaga sa loob natin ating ginagawa. There is no seriousness in our heart about our motive. Paimbabaw yan. There is no real discovery of truth. Pero mga kapatid, if you are dead serious in our search for truth, sabi niya, you can find me if you shall search for me with all your heart. So it needs a lot of effort. What else? You can buy it or purchase it by meditating on it. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So you can purchase it or you can buy through the commodity by exerting effort in Proverbs 2:4. And by meditating upon it according to Joshua 1:8. Thou shalt meditate therein day and night. So, for them thou shalt make thy way what? Prosperous, and then thou shalt have good success. Marami po sa mga in-apply ang mga biblical principles sa kanilang buhay, no? Sa negosyo. Ano bang isang aral ng Biblia pagdating sa pakikipag-negosyo? Akala natin, Biblia puro lang spiritual. Pati praktikal nating buhay sa mundo. Sa negosyo, sabi ng Bible, do not be partners with unbelievers. 2 Corinthians chapter 6 and verse 14. Pakicheck nyo kung 2 Corinthians yan, no? Be not unequally yoked with unbelievers. Huwag kayong makipamakot ng kabilan sa di mananampalataya. Hindi lang marriage partner ang application yan. Kahit sa negosyo yan. Ano? Bakit? Ibatak ko ng isip niya, wala Diyos na mga yan. Ikaw, may Diyos, wala walang Diyos. Ang Diyos nila, yung kanilang interest. Anytime, pwede kang try rin yan. Hindi ko alam, nawawala ka na pala. Sa deal, nawawala ka na pala sa partnership. Hello? And do not be unequally yoked with unbelievers. Okay? So meditate upon it. Exert effort, you will discover it. Meditate upon it. Sabi ng Joshua 1:8. In 2 Timothy 2:15, paano mo mapapurchase ang truth? Study it. 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So hindi lang ito, ay, magbabasa ako ng Bible ngayon. Saan kaya ako magsisimula? Bahala na. Kung saan ko mailipat yung pipikit ako. Kung saan bumukas yung Bible ko, yun ang walasahin ko. At kung anong tinuro ng daliri ko, at may sinasabi doon, yun ang gagawin ko. Yan. Siguro yan tawag sa, pumikit siya, no? Mini, mo. Ginanyan daliri niya, nabasa niya yung Matthew chapter 26. Tungkol kay Judas na nagbigti. Siya yung mayo at nagbigti, nagpatimakal. Sabi mo, kung may turong daliri ko, gagawin ko eh. At siya yung nagbigti. Maya, pati ka, magbigti. At sabi mo, dilid ka ng Panginoon. Hindi mo ganun ang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, may sistema yan. Kung gusto niyo mo maging seryoso sa pag-aaral ng Biblia, mag-isa sa Genesis. Because the book of Genesis is very foundational. Napaka-foundational yan. Parang mathematics yan eh. Ang mga foundational na mga dapat inaaral sa mathematics, yung 4 fundamental operations, right? You cannot go to any higher mathematics without doing addition, subtraction, multiplication, and division. Kahit pamalimutan mo yung fraction, kahit pamalimutan mo yung ibang mga klase ng mathematics, basta wag mong malilimutan yung 4 na yan. Pwede na yan. Noong araw nga, abacus lang ang gamit ng mga dinuno natin. Ang lalaki ng mga building na nitatayo nila. Ano? Mga abacus lang yan. Okay? So, kailangan natin ng pundasyon sa pag-aaral ng Biblia. Genesis is a very foundational book. Ngayon, ang pag-aaral ng Biblia, kailangan mayroong sistema. Ano ba talagang hinahanap mo?
Magandang aralin ng Bible by book. Hindi yung chapter 1 man ako ng Genesis. The following day, naman ako sa Exodus. Pagdating ng gabi, ano kayo sa dyan? Parang nakakatabad naman ng book of Numbers, puro pangalan. Play mo na lang. Iba na lang, iba. Hindi yung ganun yun mga kapatid, no? Kailangan yan, tsaga, para kapinero, tsaga. Aralin mo, ano sinasabi dyan. Kung gusto mo lang, puro mga tao lang, maganda yan, biographical stuff. O, stick ka sa topic, topical. Lahat ng references about the topic, hanapin mo. Kailangan meron kang concordance. Kung gusto mo lang, Thanksgiving, tungkol sa pag-ilimos, lahat ng verse na may kinalaman sa Thanksgiving, ipunin mo, aralan mo, upuan mo. Yan yung pag-aaral. Hindi yung, ay ano ko ngayon sa Joshua 1:8, ang ganda ng verse 8. Maratapos sa inyo, iba naman, kung history na, ayoko ng history. Iba naman, hindi na ka pa. Saan naman, saan? Hindi yung ganda naman. Ay, wala. Gawin mo yan sa eskwela, kung matutunan ka. Di ba? May sistema yan. Kaya nga may biology. Di ba? May chemistry, may physics. Pataas ang pataas yan. Ano? Pag-aralan mo yung iba't ibang methods of study. Book by book study, topical method, tungkol lang sa kasalanan. Puro kasalanan lang. Tungkol lang sa miracles, ihanapin mo lahat ng miracles. Silang aralin mo, puro miracles. Pero maraming gumawa ng miracles, hindi lang si Christ. Kung gusto mo mag-stick sa miracles si Christ, lahat ng miracles si Christ lang aralin mo. Ganun ang pag-aaral. Kung gusto mo, tungkol lang sa giving, lahat ng verse na may kinalaman sa Christ, kung puro tayo lang, madali lang sa concordance yan. Lalo nga, kahit wala kang concordance, pero kang computer, mag-download ka ng e-sword, madali mong mahanap ang hinahanap mo. Ano? Pero hindi ko pwedeng walang tiyaga sa pag-discover ng katotohanan. Okay? By it, how? By meditating, by exerting effort, and by studying it. Sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. Ngayon, kapag ka binili mo yan, ano? Meron pang ano yan, may kapalit yan, ano? The price. Anong ibig sabihin yan? Ano magiging kapalit ng pagbili? Okay? The price to be paid, that is implied. Ang pagbabayaran niyo yan, marami kang i-give up. Ano? There are things to give up. Meron kang susuko. Okay? Ano yung mga isusuko mo? You have to give up every sin. You have to fulfill righteousness. Or you must be willing to give up everything na nakakasagabal sa pursuit mo ng katotohanan. Anything that would hinder your pursuit of the truth. I-give up natin yan. Meron kang isusuko. Matthew 13:45-46. Kailangan saliksikin mo siya kagaya ng pagsaliksik mo dun sa pearl of great price. Sabi ng isang plan ng Panginoon, the kingdom of God is like a man buying pearls. And one day he encountered somebody who is selling a pearl of great price. Kaya para napunta sa iyo ang pearl of great price, ano gagawin mo? Ibebenta mo lahat ng bagay na may value sa iyo, mga ari-arian mo, para yung mapagbebentahan mo, yun naman yung pambibili mo doon sa pearl of great price. Para rin yun yung filled with hidden treasure. Kunyari, na-hire ka na mag-araro sa isang bukid ng tao. Eh, hindi alam ng may-ari na meron palang nakabaon na kayamanan doon. Ikaw nakadiscover. Sabi ng Bible, bilhin mo na yan. Lahat ang pwede mong ibenta mo, mabili mo lamang yung bukid na yan. Kahit ano pang halaga niyan. Dahil pagka nabili mo yan, ikaw na may karapatan doon sa natagong kayamanan yan. Bakit ba marami nakatagong kayamanan noong araw? Kasi nga, noong panahon ng Biblia, no? Ginagawa pa ito. Panahon niya ng conquering, di ba? Nako-conquer ang mga tribal people, nako-conquer ang Roman Empire, nako-conquer ang mga iba-ibang mga imperyo.
So yung mga sundalo, saan man sila mapagpag? Kulimpat ng kulimpat yan, correct? Pero kung anong order sa kanila, lusog na naman tayo, wala silang kasiguruhan na makakabalik sila ng buhay. So yung mga naipon nila, ibagaw nila yan, lalagyan lang nila ng marker. Para kung sakaling makakabalik pa sila ng buhay, madadaanan nila. Karaniwan, hindi na sila nakakauwi. Right? Kaya yung mga tinago nila, hindi na nila nakakabalik. Hindi na nila nakukuha. Namamatay sila. Kaya nakakapulot na lang yan. Yung mga nakakadiscover, yung mga hindi inasahan, nagbungkal, nag-araro, nakita niya, kanya na yun. Kaya kung napag-araro kasi sa isang bukid na hindi alam ng may-ari, meron palang gold doon. Sabi ng Bible, sell everything you have and buy the field. You must be willing to give up your present possession for the sake of that. Ano? Kung yung mga bagay-bagay sa buhay natin, yan ang nagiging hadlang. Sa pagpulso natin ang ating katotohanan. Ano? I-give up natin yan. Kaya kailangan, meron kang ano? Willingness to give up. What else? Unprejudiced mind. Kailangan meron kang unprejudiced mind. Ano yung unprejudiced mind? Yung wala kang preconceived idea. Normal yan eh. Nalalang tao meron preconceived idea. Hindi mo pa nabasa ang sinasabi ng Bible on a certain topic, kaya ikaw meron ka ng parang idea dyan. Sarili mong opinion. Ngayon, kapag yung opinion mo parang opposite o iba sa opinion ng Bible, kailangan i-give up mo. I-give up mo yung yung idea mo. Kaya napali na maraming religion ngayon. Ang religions ngayon, meron ng idea, tapos sa ng verse to support their idea. Mali yun. Hindi ganun ang approach sa Bible. Ang idea ng mga Jehovah's Witness, walang impyerno. Kaya hanap sila ng verse na supportahan na wala ka impyerno. Kaya ang hinanap lang nila ng verse ay yung Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ayaw nila na basahin yung mga verse na God is a God of wrath and He is a God of justice. Ano yun? Meron silang prejudice. Meron silang preconceived. Meron silang na-conceive na mga ideas nila na ayaw nilang i-give up, na lang sila ng verse to support their idea. Hindi mo ganun dapat. When we study the Bible, the proper approach to the Bible is give up anything you have in mind, read the Bible, allow it to say what it tells you, hayaan mo magsalita siya sa'yo, at kung anong sinasabi niya, yun ang i-adapt mo. Na kung sakaling meron ka ng opinion na iba pala sa sinasabi ng Bible, give up your idea. At i-adapt mo kung anong sinasabi ng Panginoon. As I said, pag hindi natin gagawin yan, kulto ang kalalabasan natin. Dahil yan ang nangyari sa mga kulto. Meron silang idea, and they will just look for verses to support their idea. Ngayon, dahil sa hindi sa Bible nang galing ang idea nila, bubu. Akala nila, sinasabi ng verse, sa kanila, pabor. Yung pala, binubunggo ng ibang verse. Kung tama yan, kailangan, walang verse na bubunggo dyan. Correct? Because Scripture supports Scripture. The Scripture interprets Scripture. Kung tama ang doktrina, kahit saan mo ihip yan, kahit saan mo mag-umpisa, walang masasagasaan ibang verse yan kahit saan passage pa magagaling yan. Example, doctrine of election. Saan mo gusto magsimula? Sa New Testament? Pwede mo rin simulan sa Old Testament yan. Doctrine of election. You only and I know of all the people of the world. Kung gusto mo, magsimula ka sa Book of Revelation. Yung mga nag-receive ng mark of the beast are people whose names are written in the book of life before the foundation of the world. Revelation 13:8. Revelation 17:8. At yung mga tao na nag-receive ng mark of the beast in their forehead and in their hand are the people whose names are not written in the book of life before the foundation of the world. Kaya kung tama ang doktrina, kahit kung saan mo siya gustong tingnan, Old Testament, New Testament, hindi siya bubunggo.
Walang masasagasaan yan, walang makakakonflict yan. Pero pinangawakan mo lang, Book of Hebrews, na kapag ka nagkasala, walang hain natitira. Paano na yung verse na, the gift and callings of God are without repentance? Paano na yung Romans chapter 8, that neither death or life or principalities, nothing can separate us from the love of God? Masasagasaan yan. Masasagasaan yun, John 10:28 and 29, my Father is given me is greater than all. Pinangawa ko lang, Hebrews 6:4, na kapag ka nagkasala ka, wala nang natitirang kain. If they shall fall away, di mo wala palang kaligtasan. Doon ka lang nag-stick sa isang verse, samantalang daang-daang verse na nagsasabi na hindi mawawala ang kaligtasan. Matigas lang ang ulo ko. Pinagpatigasan mo na. Kasi nga, you have a prejudiced mind. Pero ka ng idea, kumanap ka lang ng verse, nakakita ka ng isa, kinalimutan mo na yung ibang verse. Na kumukontra sa paniniwala mo yan. Yung pala, hindi tungkol sa pagkawala ng kaligtasan na tinutukoy doon. Alam niyo ba yung verse sa Hebrews na if they shall fall away? Hindi niya sinasabi na mawawala ang kaligtasan. Ang mensahe nga sa verse na yan, imposible mawala ang kaligtasan. Tinetake mo lang the opposite sense. Ang pinuprove lang doon, imposible mawala ang kaligtasan dahil wala nang ibang yung offer pa para sa kaligtasan. Yung kamatayan ni Kristo, minsan lang yan at sapat na yan para sa kaligtasan natin. Amen. Kaya posibleng mawawala ang kaligtasan dahil to get back your salvation, kailangan mo na mamatay si Kristo. Kaya pinuprove doon, hindi mawawala ang kaligtasan dahil minsan lang dapat mamatay ang Panginoon. At wala, mali ang taking nila. Kaya ang nangyari, kulto ng Pentecostal, nawawala ang kaligtasan nila. Sila yung mga proponent ng falling from grace. Alam niyo ba yung falling from grace? Ano yan? Contradicting word yan. Ka mag-fall, grace nga yan eh, di ba? Kaya ka nag-fall, hindi mo man-entain. Yun ang idea. Kaya ka nag-fall, hindi mo pinag-ingatan. Kaya you have fallen from grace. Ibig sabihin, hindi pala grace yan. Pag sinabing grace, wala kang keeping na gagawin dyan. Grace yan eh. Hindi ka mag-keep yan. Otherwise, kung ikaw mag-keep, para hindi mawala yan, hindi matatawag na grace yan. Kaya contradictory yan eh. Parang yung Roman Catholic. Alam niyo ba yung term na Roman Catholic? Contradicting din yan eh. When you say Catholic, it is what? It is universal. Like, nilagyan mo ng Roman. Pag sinabi mong Roman, you are referring to the locality of Rome. Isa marami tayong mga expression na natanggap na lang natin kasi nalakayan na natin. Pero pag-aaralin mo, hindi pala ubre. Hindi mo pwede. Kontrahan eh. Falling from grace, there's no such thing as falling from grace. If it is grace, there should be no falling, right? Kung grace yan, walang falling dyan. Grace na kayo eh, ba't ko mag-fall? Pag tinanggap mo yung falling from grace, ang ibig sabihin niyan, para hindi ka mag-fall, ingatan mo, i-maintain mo, hindi na yung matatawag na grace. Contradiction yan, mga kapatid. There's no such thing as falling from grace. Nakasanayan na lang kasi natin yan. Yan sa naririnig natin nung araw pa. Kahit sa politiko, di ba? Tinanggal ka sa line-up, politics, wala, he has fallen from grace. Kiling out na siya sa party. Kasi nga, nakasanayan na, he has fallen from grace. Pero there's no such thing as falling from grace. Hindi posible. Hindi posible mangyari yan. Okay? So the price to be paid is what? You must be willing to give up some things in your life. Sin. You must be willing to give up sin. Bakit? Kasalanan, isang umat lang yan sa pursuit ng katotohanan. Kasi pag ang kasalanan mo, ang katotohanan na natin-discover mo, parang natatamaan ka sa kasalanan mo at ayaw mo i-give up ang kasalanan mo. Yan mo na yung katotohanan tungkol doon, medyo isasantali mo, pag muna itong katotohanan na ito, tinatamahan ako rito eh. Ano nangyayari sa'yo? Selective. Correct? Kailangan ng aral sa Biblia, random. Kung alin ang tamaan, i-accept ko, hindi yung, tinatamaan ako ng katotohanan nito. Hindi mo na ito pag-aaral ako, nasasaktan ako dito. Ano nangyayari sa'yo? Wala kang willingness to give up.
Walang truth, ano? Hindi mo talaga magpa-acquire ang truth as it is in Christ. Kailangan, meron kang i-give up. And what else? Ano yan? You must have an unprejudiced mind. Okay? What else? You must be ready. Ano? Be prepared. Saan? Maraming mangyayari sa'yo. Pagka pinugso mo ang katotohanan. Be prepared for what? Coming tests. Masusubok yung panghawak mo sa katotohanan na yan. Minsan, kapag ka mahirap ang buhay, o kang natutokso ba tayo minsan sa pera, pagka medyo, arangipit tayo. Kaso lang, nalaman ng katotohanan tungkol sa bagay nito. Kaso lang, higipit ako Siguro naman, maintindihan na ng Diyos. Survival na yung issue rito Ganyan, ano? Test yan, mga kapatid. Manda ka. Nalala ko yung testimony ni Brother Jeffrey. He is now running for Vice Mayor of Iloilo. Naperan siya ng 6 million a month ng mga rent and board. Ano lang, parang padrino lang. Huwag lang sa kikibo in regards to the issue of rent. Meron siyang 6 million na lang payola. Basta huwag lang siya kontra. Kasi iba mga city councilors, okay na, meron na silang nakuha. Siya na lang ang wala. Inoferan din siya, 4 million naman. Alam niyo sabi ng mga anak, sige na pa, kahit 6 months lang. Dahil naghihirap na sila nun Lalakad na lang nila, walang mga sahil. Alam mo, city councilor, lalakad. Binigyan niya ng munisipyo ng 2 sasakyan. Kaso lang, hindi kasali gas allowance. Hindi niya pinanggat kasi wala siya panggas. Ano masahe? Naglalakad din minsan. Sabi niya, di pwede. Ang parating niya kaalaala, do not rob the poor of their bread. Na-discover niya yung tulos na yan sa Proverbs. Do not rob the poor of their bread. Susumo na ng mahirap yan Dahil sa tinakaw mo sa tatamaan mo sa wedding Yung piso niya, tinaya ko niya, susubo na ng anak niya Diba? We have robbed the bread out of the mouth of his children. Dahil kahit nyo mga kapatid, yung wedding na yan, actually, that is exploitation, hindi fair yan. Ang loto, ano yung odds para ka tumama sa loto? 1:28 yan. 1:28 million. Mga 28 million times kan tumaya. Alam niyo ba gano'ng karami yung 1 million na lang, alam niyo ba kung gano'ng karami yan? Magbilang kayo ng 1 up to 1 million, abutin kayo ng 12 days. Magsimula kayo ngayon, 1, 2, 3. Ang walang tigil, walang tulog, abutin kayo ng 12 days, ang matapos sa 1 million. Ganyan katagal lang, ganyan karami yung 1 million na yan. 28 million, kahit masat kaya nilang mag-over ng jackpot na up to 600 million. Diba? Magkano ba loto ngayon? Takbo, di ba lang 20? Kaya pala nakasimangot sa akin, pastor, yung nakasimangot sa akin ng teller, mag-deposito ako ng 1 million na cash. Nakasimangot sa akin. Ganyan yan. Matagal na sila. Bilangan niya. Bilangan niya. Hindi 1,000. Ganyan yan. Yung wedding, mas mura yung wedding, di ba? Magkano ang pinakamaliit na pwede dito sa wedding? Sige na, yung mga nag-wedding yan. Ano kayo kaya? Magkano yung pinakamurang tinataya sa wedding? Piso? Pwede ata piso. Piso? Dos, magkano tama? Melanie, magkano tama ng dos? Pero ang tao natatakaw, di ba? Kasi nga, ang tatamaan mo ang laki-laki. Tumaya ka ng dos, tatamaan mo 600, 500, dos lang ang tuhunan mo. Pero hindi alam na mga mahihirap. They are actually being exploited. Yung design nilang tumama at pagkapera,
Eh, napakarami naman nilang nakukuha ng pera sa isang araw, ilan ang bola, kasi nakakadalawang bola sa isang araw. Oo eh, kaya nga durin mo, kaya nila magbigay ng 4 million ang month, payola lang. Kung hindi sila kumikita dyan. Di ba? Kaya yung mga truths na natututunan natin mga kapatid, pag sinumulan mong aralin yan, i-adapt mo yan, tanggapin mo yan, ipamuhay yan, umanda ka na. Pero kapag babayaran yan, ihanda mo ng sarili mo sa mga tests. Susubukin yan, ang paninindigan mo. Ano ba yung mga dapat mong pagdahan? Pressure. Sometimes pressure even from friends. Pressure from loved ones. Ipamumuhay mo na yung katotohanan. Andyan yung kukutsain ka. Ano ba yan? Pinirahan ka na naman ng simbahan nyo. Pagpaparti-parti lang nila yan. Kahit ka na naman. Pag-hati-hatiin lang nila yan. Ipahuto ka naman. Ututo ka naman. Diba? Pinapractice mo lang yung natutunan mo sa Bible. Ano? About giving. Itetest ka dyan ako dito. That's the price to be paid. Ano? Ano pa pwede mo pagandaan? Yung mga pleasures na maaari mo rin i-give up. Na dati, malaya mong ginagawa. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin. Bakit? According to the Bible truth, hindi na pwedeng gawin yan. Diba? Be ready to give up some pleasures. Maaaring dati, malaya mo nagagawa, pero ngayon, dahil na-disprove yung mga katotohanan, hindi mo na ayun ang mga. So mga kapatid, ito mga paganda natin. There are things to be given up. You should have an unprejudiced mind. Kung anong nakita mo sa Bible, kahit ba napaka-incredible ang nababasa mo. Ano incredible? Parang hindi ka panipaniwala. Pero nasa Bible, you better believe it because it is in the Bible. Kasi meron mga tao na mag-unsave, hindi basta-basta maniniwala. Oh, talaga? Tumigil ang araw? Hindi ba tumigil ang araw? Hindi ba nakalagay sa Bible, tumigil ang araw? Initigil ni Joshua? Ni Joshua, stand still! Hindi pa tapos ang gere, didilin na eh. Hindi pa sila tapos makipaglaban sa mga Amalekites eh. Di ba dalawang occasions yan? Tumigil ang araw, isa naman, sa Bukawitaya, umatras ang shadow. Sa halita, umabante yung araw, umatras pa, ang ilang degrees. Pero dahil lang sa Bible yan, imposible talaga yan. Pero dahil lang sa Bible yan, you better believe it. Kasi nakalagay sa Bible, hindi lang naman record sa mga natural phenomenon. It is also a record of miracles made by God. Sabihin nila, it's scientifically impossible for man to survive 3 days in the belly of a fish. Kaso lang, nasa Bible yan eh. Nilunok at iniluwa si Jonas ng malaking isda, makalipas ng 3 araw. Nasa Bible yan, hindi matatakap eh. Hindi namatay na yun. Bakit? Hindi ba kaya i-preserve ng Diyos? Si Jonas? Is anything too hard for God? Yung 4 araw ng patay sila doon, sa buhay pa ng Panginoon eh. Yung pang buhay ka pa, na nasa tiyan na isda, di ba? Naman yung tao patay na sa loob ng tiyan ng kuweba, nabuhay pa nga eh. Di ba? Hindi lang yun, sa Ezekiel, yung valley of dry bones, mga kalansay, binigyan ng buhay ng Panginoon, naglakad yung mga tao. So, tayo titingin sa Biblia na para bang it's only a record of natural events. Pag pinakita tayo na extraordinary, naku, ano ba naman ang Bible na yan? Parang fairy tale. You should have an unprejudiced mind. No matter how incredible or strange it might be, dahil nasa Bible yan, better believe it. Things like the doctrine of election, ano yung mga controversial yan eh. Church, a woman's place. Ito, maraming simbahan, allowed na yung babae na nag-preach. Pati babae, no-ordain na sa ministry. Even among Baptist, meron na rin pag-ordain sa babae na maging preacher. Southern Baptist, isa yan sa alam ko na ang babaeng member, pwede nang i-ordain as minister. Pwede nang i-ordain as missionary, babae.
Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, sa book of Timothy, I suffer not the woman to what? To teach, nor to usurp authority over the man. Because Adam was first created, and Adam was not deceived. Eve was deceived. Adam was not. So sa lalaki, binigay ng Diyos ang prerogative na nagtuturo. Ang lalaki dapat ang gumagawa niyan. By God's order. By God's arrangement. I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in subjection. Ano ba sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 14 verse 40? Let your women keep in silence. If they will learn anything, let them ask their husbands. For I do not allow women to speak in the church. Okay? Now let's talk about the prohibition. Ano raw ang hindi pwedeng gawin? Ang pinapuhigit sa atin dito sa truth is selling. Sabi dyan, sell it not. Pwede bang ibenta ang truth? Pwede. Maraming magawa niya. Binibenta ang katotohanan. Narinig na yung katotohanan, kaso lang, nasilaw sa offer eh. Kaya wala naman katotohanan. Wala doon na. Pero mga kapatid, binabawal sa atin yan ang ating passage, Buy it at any price. O naman ang pwede mong ibenta para mo lang ma-acquire yan. Ano man ang pwede mong isuko, give up, pakuha mo lang ang katotohanan. Ibili mo na. I-give up mo na at ibili mo ang katotohanan, ay adapt mo ang katotohanan. Pero pag napasayo na ang katotohanan, hindi tayo pinapayagan, isuko pa yan. Do not sell it. So paano na ibebenta ang katotohanan? Paano ko na ibebenta yan, kapatid? Kapag pinagpalit mo yan sa mali, binenta mo na yan. Sa totoo lang, ang ating mga ninuno sa pananampalataya, mabigat ang pinagbayaran nila sa katotohanan na yan. Kaya nga natin ng mundo ngayon ang religious liberty, religious freedom, because of Baptists. Aralin ninyo yung American history of Baptists in America. There was a time na yung Baptists became so strong in the Americas. Wala silang freedom sa Great Britain. Naghanap sila ng lugar kung saan sila malaya makakapag-practice ng religion nila. So isang buong simbahan, particular Baptist sa Bigland, sumakay ng barko, Mayflower, ang pangalan ng barko. Una silang natagpag sa Rhode Island. Nagtayo sila ng colony sa buong simbahan niya. Nagtayo sila ng simbahan nila. At ng settlement ng mga tao. At naglagay sila ng sarili nilang constitution to govern their living. Paano sila, anong order nila sa lugar nila. Ibang mga tao, naganap din ng colony nila. Tanong ko naman nagkaroon ng pagpunta ng mga butik sa Amerika. Tayo sila doon ng mga colonies nila. Kaya nagkaroon na napakaraming state. Iba't ibang state. Ang kinopya nilang constitution, ay yung constitution ng Rhode Island, na Baptist ang bubuo ng colony na yun. Nung dumating na yung point na i-declare na nila kanilang independence in 1776, sa Great Britain, kailangan nila magkaroon ng sariling constitution. At alam niyo ba kinadapt nila ang constitution nila? Yung constitution ng Rhode Island na pinapayagan ang ibang religion na i-practice sa kanilang practice. Hayaan natin sila na manambahan sa alam nilang pamamaraan. Kaya sabi ng ibang mga puwersa, kailangan Baptist kasi malakas ang Baptist. Alam niyo po kung sinong tumakit? Ang mga Baptist. Muntik na maging national religion. Muntik na maging state religion ng Baptist. Alam niyo ba ibig sabihin ng magiging state religion?
para kang magiging Katoliko. Na yung mga hindi Katoliko, pwede mong patayin, pwede mong persecute. Ang Protestante, naging state religion in Germany, in Switzerland, naging state religion ng Presbyterian, kaya kahit Baptist, pinagpapatay ni John Calvin. Huwag kayo papayag na Calvinist tayo. Hindi tayo mga follower ni Calvin, we are Baptists. Dahil si John Calvin mismo, pumatay ng mga Baptist yan. Ang mga Protestante, pumatay ng Baptist yan. Kasi nga, yung religion nila, naging state religion. Na kapag ka hindi ka magpapasakop sa religion ng Estado, yan ang religion ng bansa eh. National religion yan eh. Kapag iba ka, pwede ka nilang i-persecute. At sa Amerika, muntik na maging state religion ng Baptist. Alam niyo ba kung sino yung masigasig na kumotor yan? Sino masigasig na nakipaglaban na hindi ko pwede yan? Mga Baptist din ang nakipaglaban yan. Sabi nila, yan na nga ang dahilan na tumakas tayo ng Great Britain eh. Wala tayong religious freedom doon eh. Tapos gusto nyo, yan naman ang gagawin natin dito. Maging state religion ng Baptist. Kasi ma-abuse yan. Maring ibang religion, pwede i-abuse ng Baptist kung mangyayari yan. Tayo mga Baptist, nakipaglaban na, hindi mo pwede yan. Hindi pwede magkaroon ng national religion ng isang bansa. Hayaan natin ang mga tao, pag gusto nilang, let's allow them in their conscience. Freedom of conscience yan eh. Freedom of religion. Kung gusto nilang, kung paano nila gustong sambahin ng Panginoon na nakikilala nila, hayaan natin sila. Turuan natin sila. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Pero huwag mo silang papatayin. Huwag mo persecute dahil ayaw magpasakot sa'yo. Kaya yun ang nangyayari mga kapatid, pag na-adapt mo ang katotohanan, do not sell it. Meron po mga grupo ngayon na kung kanilang na-adapt na truth, dahil lamang sa pakinabang, wala na. Give up na nila yung kanilang mga natutunan. Nakarinig na ba kayo ng Baptist Church na kahit Protestante o kahit Pentecostal na preacher, patatayin sa pulpit? Mag-favorite sa pulpit? Dahil magsusuporta ng financial, makikipagkaibigan na sa mga, wala pa sa mga pagkakaibigan, pero yung pagkaroon kayo ng ecclesiastical relationship, ecclesiastical fellowship, hindi mo pwede. Alam niyo po, pwede tayo magkaroon ng pagkikipagkaibigan kahit kanino eh. Basta wag lang sa masama. Pwede tayo magkaroon ng pagkikipagkaibigan kasi mga believers. Pero in the ecclesiastical sense, hindi mo pwede. Ano yung ecclesiastical sense? Na yung preacher nila, mag-preach sa atin, at ang preachers natin, mag-preach sa kanila, pag meron silang mga programs, meron silang mga activities, susuport tayo, at sila susuport. Hindi mo pwede yun. Nangyayari lamang yan sa churches of life, faith, and practice. Pero sa ibang religion, ibang practice, hindi tayo pwede magsuporta sa gawain nila. Kaya natin silang magsuporta rin sa atin. Hindi pwede yun. Pero nakakalungkot, maraming mga Baptist, sinuko na yung practice of separation. Sinuko na nila yan. Ang katwiran nila, isa lang naman ng Diyos na sinasama natin. Gawain din naman ng Diyos yan. Hindi naman nila katwiran. Pero sabi ng Bible, come out from among them and be ye separate. Dahil marami sa mga gumagawa niyan, marami sa mga religions, hindi na biblical ang kanilang practice, ang kanilang pamamaraan. Hindi na sila nakakalahati sa Diyos. Sa totoo lang, nire-reject na sila ng Panginoon. Isinusukan na sila ng Panginoon. Hindi lahat ng religion acceptable sa Diyos. Hindi lahat na nag-preach, tinatanggap ng Diyos. Sabi nga niya sa Judgment Day, diba? Depart from me. Pero sabi ng mga tao, we have preached in your name. In your name, we have done many wonderful works. Pero sagot ng Panginoon, depart from me, you doers of iniquity. Hindi ko kayo nire-recognize. Hindi lahat ng preacher, tinatanggap ng Diyos. Kaya hindi natin dapat lahat tinatanggap ng preacher. Na parang pwede na rin mag-preach sa pulpit natin. Kahit sabihin natin na Jesus Christ din ang kanilang aral. Dahil sabi nila, we have preached in thy name. In thy name we have done many wonderful works. Ano sagot ng Panginoon? Depart from me. I never knew you. You doers of iniquity.
Kaya hindi pwedeng gawing katwiran yung, pwede na siguro kasi lahat naman tayo, isa lang Diyos ang ating sinasamba. Alam niyo ba si Rick Warren? Alam niyo ba na pati Muslim ngayon, ipinag-isa na niya? Ang tawag niya Chris lang. Ito yung proponent ng Chris lang. Pero sikat na sikat yung Rick Warren na yan. Maraming Baptist, inadapt yung purpose-driven church na yan. Purpose-driven life na yan. Kahit Baptist, ina-adapt yan. Pero inaral na rin nyo kung sino si Rick Warren. Inaral na natin kung sino yung, ano yung aim niya, anong objective niya. Bakit na pinag-iisa ang Christian at Islam? Isa lang naman ang Diyos nun eh. Isa lang ang source niya, si Abraham. At sino ba si Abraham? Sumasama din naman sa tunay ng Diyos. Ang mga Muslim galing kay Ismael, at Ismael anak din niya ni Abraham. Pero ang Diyos ng Muslim hindi si Diyos na nasa langit, hindi ang Diyos na nasa langit. Ang Diyos ng Muslim ay si Allah. At sino ba si Allah? Allah is the moon God. Hindi siya si Jehovah God. Kaya nga sa bandila ng mga Muslim, sa mga mosque, ano nakalagay dyan? Di ba moon? Sa crescent? Hindi si Jehovah God ang kanilang sinasamba. It is the moon God that they worship. Kaibang Diyos natin, ibang Diyos ng Muslim. Kaya hindi pwedeng pag-isahin yan. Nakakamukot, maraming mga kahit Baptist, ano na. Isa lang tayo, ecumenical lang tayo. Ecumenical prayer, ecumenical movement. Sama-sama na tayo, sa naman layunin natin. Sa Diyos lang ang sinasamba. Nung isa, ibang religion, si Baal lang sinasamba. Si Baal, alam nyo, wala nang Baal ngayon. Hanggang ngayon, may Baal pa. So, tayo naniniwala ba, magpapalit lang, na kung dala-dala ang pangalan ng Panginoon, sa Panginoon na yan. Maging mapagsurihin mo tayo. Because Satan himself is transformed into an angel of light. Sabi sa atin ng Bible, do not sell it. Marami na nagbenta niyan. Si Esau, sinagbili ang kanyang pagkapanganay. Ang katotohanan na siya ang panganay, at may karapatan sa religion, the family, sinuko na yan. Si Judas, binenta ang Panginoon. Si Demas, inabandon si Paul, kahit na nasa kasulukuyan. Paglilitis, nasa paghihirap si Paul, inabandon niya. Bakit? Na-inlove sa mundong ito. Napakaganda ng offer ng mundo. Kinalimutan na niya kanyang panawagan. Maging missionary partner ni Apostle Paul. Now let's talk about how the truth is sold. Paano ba ito natin? Sabi nito, sell it na. Huwag mong ibenta. So, mabigat ang pinagbayaran dito ng ating mga forefathers, ng mga early Baptists. They paid it with their blood, with their lives. During the Dark Ages, ilang Baptists ang namatay because of the issue of baptism. From 400s, from the year 400s to 1600s, that's a total of 1200 years. Yan ang tinatawag na Dark Ages ng kasaysayan. Ilang Anabaptists ang pinatay? About 50 million Anabaptists. Bakit sila namatay? At willing na give up hindi willing na give up ang kanilang buhay. Alang-alang sa kanilang maniniwala. Ano maniniwala yan? Na ang baptism ay para sa believer lamang. Kaya ang brand sa kanila, Anabaptist. Ang baptism, hindi pwede sa infant. Ang baptism, para lamang sa mananampalataya. For that, 50 million of them were killed, were murdered. Makarami yan. So they bought it with blood, with a dear price. Tawag natin, i-give up ang truth. So yung iba naman, binibenta. Paano ba ito nangyayari? How is it sold? Paano ba nabibenta ang truth? So, kung nag-give up, in a sense, paano mo binenta, no? I-give up mo sinurrender mo. Ang sagot ng Isaiah 59:14, sa paraan na nabibenta ang katotohanan, ay sinabi ng Isaiah 59 verse 14.
Sa paano para niya? No? When you undervalue, ano yun ang na-undervalue mo? Inamalit mo lang, hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Ang sabi niya sa verse na yan, truth is in the street. Wala na, napakapakan na lang. Hindi na iniintindi ang katotohanan. Hindi na napopromote ang katotohanan. Try po natin, Isaiah 59. 59 verse 14. And judgment is turned away backward, and justice standeth afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Ano nangyari sa truth? Andun na, nahulog na sa street. Napakapakan na lamang, wala nang nagpapahalaga. Hindi na pinapahalagahan ang katotohanan. Kaya kung aking kinalulungkot, pinapanalangin na sana hindi mangyari sa iglesia ito na malang araw. Wala nang interes ang mga younger generation na pag-usapan ng Biblia, no? Babalik-balik na lang sa church kasi dito kaibigan, dito yung mga barkada, at dito yung mga kausap, at dito yung mga meron sila mga interes, pero wala na sa kanilang layunin ang pupunta rito dahil pag-aaral ng katotohanan. Nakakalungkot na mangyari, na sisimba na lamang dahil kasi doon na barkada ko, doon na kaibigan ko, kikita kami doon. Masaya, doon sila. Wala na sa puso yung kasi sasamba, kasi nakikinig ng katotohanan. So yun po ang ating primary consideration sa pagsimba. Sa pag-worship, hindi pwedeng walang truth. John 4:24, John 6:44, God is a spirit, and they that worship Him. John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, kung hindi truth ang layunin sa pagsimba, walang pagsambang nagaganap. Kahit ba magpakita ka ng anyo na parang sumasamba, kahit magtuwad-tuwad pa ang tao, magtaas-taas pa ng kamay, magluhod-luhod pa, lahat ng posture na parang sumasamba ka, ipakita mo na. Pero kung walang truth, there is no worship going on. Because worship to God must be in the area of truth. They that worship God must worship Him in spirit and in truth. Truth about God na ating minemeditate, pinagbubulay-bulayan. At habang binubulay mo ang puso, binubulay-bulay mo ang puso mo, punong-puno ng paghanga. Pagsamba sa Diyos ay yung binubulay-bulay. Yan ang pagsamba hinahanap ng Panginoon. Pero yung tutuwad-tuwad lang ang tao, iyak-iyak, o taas-taas lang ang kamay, wala nang alam na dahilan kung bakit ka ginagawa. Kasi ginagawa lang, pinapractice. Wala yun. Hindi ko nakukuha sa posture of worship. Nakukuha yan sa minimeditate na katotohanan. Then, worship God, must worship Him in spirit and truth. So, when you do not value truth, paano mo nang binibenta ang katotohanan? Paano ba? When it is compromised. Compromise with error. Ikinumpromiso mo na yung alam mong tama. Sa mali. Bakit? Dahil nakakahiya. Nape-pressure ka. Nape-pressure ka sa grupo. Mabuti na lang ang ating simbahan. Walang asosasyon. No? Hindi tayo sumasali sa mga asosasyon ng mga simbahan. Hindi tayo bilong sa kahit anumang asosasyon. Dahil minsan yung mga asosasyon na yan, eh meron pong bagay na may hindi magandang may dudulot yan. Yung tinatawag na peer pressure, dahil lamang sa alas ng Tagalog yung peer pressure. Hahatak ka sa grupo, no? Pipilitan ka dahil sa grupo, lahat sila
pare-pareho, ikaw lang naiiba. Kaya kailangan, pareho na lang din ako para hindi ako maging dahilan pa ng baka masira ang unity dahil sa akin. Di ba ganyan? Kaya sa maraming asosasyon ngayon, marami ng compromise for the sake na ma-maintain ng unity. Dahil lang nasa asosasyon minsan, iba-iba paniniwala niyan eh. Kahit pa pare-pareho baptist ang pangalan niya, iba-iba ng orientation niyan. Iba-iba ng doctrine na hawak yan. Iba-iba din ng practice yan. Now, for the sake of unity and peace of the group, marami dyan kakahimik na lang sa kanyang paniniwala. Ayaw niya makakontra sa iba. At yung iba, ganun din ang feeling. Kaya ano nangyayari? Plastikan na lang. Compromise. Pali narinig mo, tahimik na lang tayo. Magugulo eh. Let's avoid troubling the water. Ma-disturb namin yung tubig. Huhugayin bangka natin. Marami lang. Huhuga bangka natin. Katahimik na lang tayo. Si Pablo ka, hindi na nahimik eh. I-rebuke niya si Peter eh. Diba? Sabi si Pedro, I withstood him to the face. Sabi niya. Dahil hindi tama ginagawa niya. Hindi niya ginagawa, tapos pipilit niya ipagawa sa mga Gentile. Hindi pwede yun. Hindi tama yun. Ano? Kaya tayo po umiiwas sa ganyan mga asosasyon. Dahil sa lakas ng influensya, hatak niyan. Saan? Sa mali. Kahit tama na yung tindig mo, tama na yung conviction mo, alang-alang sa grupo. Sige na nga, tama na ako sa inyo. Hindi binenta mo na ang conviction mo, binenta mo na yung truth na hawak-hawak mo. What else? Paano ko yan nabibenta? By a feeble hold. Ano yung feeble hold? Mahina ang kapit. Pag mahina ang kapit mo sa katotohanan, madaling matangaya. Parang namang halaman yan, di ba? Pag mababaw ang bahon ng ugat, madaling mabunot, correct? Ganun din tayo. Kung mababaw ang panghawak mo sa katotohanan, ang daling mawawala sa inyo. Opo kayo, no? Kayong lahat. Hayaan po natin na umugat sa atin ang katotohanan. Kaya kahit nag-isa ka lang, solo ka, saan ka man mapadpag, hindi ka basta-basta madadala. Dahil malalim, nag-ugat sa iyo ang katotohanan. Meron po akong binabasang libro eh. Kaso lang, ano pa lang ako, nasa page 2. Nasa page 2 pala yan, nasa page 3. Meron tayong ginagawa minsan dahil instinctively, you know? Yan ang nararamdaman natin gawin eh, by instinct. Nararamdaman natin na yan ang dapat gawin eh. So, instinctively. Hindi mo siya tinitimbang, nasa Bible ba o wala, o dahil ba sa dinidig ka ng tradisyon, hindi. Kaya ng pagkain mo, instinct yun eh. Pag inom mo, instinct na yun eh. So, meron mga bagay-bagay na ginagawa mo out of instinct. So, hanggang sa maging Kristiyano tayo, meron pa rin bagay na naiiwan na nagagawa mo out of instinct. Meron naman tayo mga ginagawa, kaya mo ginagawa, nag-iisip ka na ganyan dahil customary. Tradition. Paano siya naging tradisyon? Halos lahat. Ganyan ang ginagawa eh. So, hindi mo siya tinimbang kung nasa Bible ba o hindi. Kaya mo lang siya ginagawa kasi alakaran eh. Yan ang ginagawa ng lahat eh. Para hindi naman ako magbukang nakakaiba, alien ako. Sabi mo, lahat, ganyan ang gawa. Ako lang naiiba. Sunod na lang ako sa iba. So, custom rin. Nakagawa yan eh. Yan ang tradisyon eh. Susunod na ako. So, hindi ka nag-uusapan kung nasa Bible na wala. So, minsan may kagandahan nito sa ibang bagay. Pagdating sa marriage, maganda na. Nasunod natin ang custom sa marriage. Diba? Alangan naman sa isang lugar, customary yung dumadaan sa wedding, nag-aasawa. Basta, nag-iibigan, wala sa papel yan, nasa puso yan. Kahit magpirmahan ka kayo ng 10 papel, walang puso, walang kasal yan. Nakapila ng iba, di ba? Pero kahit wala kaming papel, basta ang puso namin nagmamahalan, kasal na rin kami, wala kaming pakialam sa inyo. Di ba yung sinasabi ni Gretchen Pareto? At hindi siya magpakasal, basta sa puso niya nagmamahalan sila.
Eh, yung mga iba, di pa pwede nga. Pero wala naman silang pagmamahalan. May wedding lang sila, wala silang marriage. Ako kahit walang wedding, may marriage ako kasi nagmamahalan kami. Pero ano nasagasaan niya? Ang nasagasaan niya yung customary. So, maaaring tama ang sinasabi niya. Maraming mga tao na kinasabi pa pero wala naman talagang marriage. Nagsasama pa rin sa isang bubong pero parang wala na rin, parang hindi na magkakilala. Naka-masking tape na yung katatabit yan ha. Yung masking tape na yung sa sala, hati sila katatabit yan. Pero nasa isang bubong. Pero mga kapatid, kung ano yung nakasanayan sa isang lugar, maganda na i-adapt natin yan. Huwag lang po kontra sa Bible. Kaya na pagmamano, di ba? Wala namang ginawag sa Bible. Sabi ng Apostle Paul, kung sa isang lugar, nakasanayan na yung babae nagbelo, lahat kayo magbelo kasi Kristiyano na. Dahil pagka hindi nagbelo, at tingin ng ibang tao, bastos. So, huwag yung ibahin. Huwag yung sabihin na Kristiyano kami, kaya hindi kami nagbelo. Kung hindi practice sa lugar yan, pwede ka hindi magbelo, pero kung na-practice yan, ang tingin sa hindi nagbebelo, walang respeto sa asawa, kailangan magbelo ka for the sake of testimony. Kasi tradisyon Maganda naman ang meaning ng tradisyon, di ba? Ang tradisyon din lang yun. Kung sa lugar na yun, ito na ng paniniwala. So, meron naman tayo na ginagawa dahil dikta ng ating conscience. So, maaaring yung ginagawa mo, iba sa ginagawa ng costumbre, pero ito, dinidikta ng konsensya ko Diba? Pero mga kapatid, kailangan yung konsensya mo, guided by Scripture. Pero sabi ng Bible, whatsoever is not of faith is sin. Isipin, kailangan, conscientiously, talaga convicted ka, hindi labag sa kalooban yung ginagawa mo. Dahil kahit na buong mundo ang ginagawa, pero kaliwa sa Bible yan. Tingnan mo na, bakit hindi ko sinasabi ng konsensya mo? Kahit ba kayo lahat, ganyan ang paniniwala, pero kumakontra ang konsensya ko dahil sabi ng Scripture. Ito dapat itong gawin. So, mas superior ang conscience kaysa sa custom. Provided your conscience is being guided by the Scripture. Pero kahit konsensya, pinagbabatayan mo. Kasi konsensya, nagde-develop din yan, depende sa narinig mo, depende sa napapakinggan mo Ito sabi niya, ito nabasa ko. Paano ko ang nag-guide sa conscience mo, hindi Bible? Diba? Kaya namin sinasabi, mga kapatid, na sa paghawak natin sa truth, ganyan din. Huwag natin i-give up ang truth. Hindi dahil sa lahat sila, ganito lang ginagawa, kailangan din. Also, conscience. Pagtibayan namin ang ating conscience. Paano mapapatibay ang conscience? By the Scripture. Hayaan mo na ang Scripture ang mag-guide sa paghiwalaan ng ating conscience. So mga kapatid, sa truth, hindi lang ng tao natanggapin ng truth. Sabi ng Peter, it will be evil spoken of. Kahit tama sinasabi natin, maraming tao hindi tatanggapin yan. Pagtatawanan tayo. Pero meron din mga tao tatanggap niyan. At una sa lahat, tatanggap niya ng mga elect ng Panginoon. 2 Thessalonians 2:13, we are bound to give thanks, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you unto salvation by the belief of the truth, by the sanctification of the Spirit and belief of the truth. Why did they believe the truth? Because they are elect. So yung mga elect, yan ang mga tatanggap sa katotohanan. Pero yung mga kontra at umupo sa katotohanan, marami yan. Huwag na kayo magtaka. Huwag kayo magtaka na ang tracks natin, itatapot sa harapan mo, pipilasin sa harapan mo. Pero pag elect yan ng Panginoon, maniniwala yan sa katotohanan ng Panginoon. So, mga kapatid, by the truth, say it na. Aralin natin ang totoo, i-possess natin yan, i-adapt natin yan, i-apply natin yan. Kung meron dapat isuko sa buhay natin, isuko natin, huwag lamang mahadlangan ang pag-acquire natin ng katotohanan. At huwag natin i-ibenta yan. Mahalaga pa yan sa buhay natin. Mahalaga pa yan sa atin. Okay? Tayo dito kayo, tayo dito magbukasan.
Kabilang ng Diyos at mahal ng Ama, salamat po sa mga kapahayagan ng salita. Salamat po, Ama, sa mga balak-babala, sa asaway. Salamat din po, Ama, sa mga katotohanan ng ihayag. At patawarin na lang kami, Ama, sa aming mga pagkakamali. At hindi ata kami madalangin ng patuloy na paggabay sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ilayo na lang kami, Ama, sa aming mga sakuna, ng mga karamdaman. At bigyan na lang ng katagumpayan sa mga pagsubok, nakakarating, mga tentasyon. At yun din po, Ama, pagpalain po ang mga trabaho, mga hanap buhay ng bawat isa. Ay bigyan niyo po, Ama, ninyo pabor. At dalangin mo po, Ama, may mga nabibigay na suliranin. Ay bigyan niyo po, Ama, nawa ng kaaliwan at kapayapaan ng isip. Dalangin niyo po, Ama, ng mga karamdaman. Bigyan niyo naman po, Ama, ng subuting mga katawan. At ang mga nasa layo, mga magpapangalit ng lugar, mga nasa ibang bansa, natin po nawa ang bawat isa sa mga kapatid. Salamat po, Ama, sa maghapon ng mga ng kabayan. Salamat sa lahat ng aming mga kapapalong tanggap, material, at maging sa mga spiritual. Hindi po lang pinadalik lahat ng pupuri at pagkasalamat sa maraming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. At nakakot po.